alleged. What's up humans? Kwapo yapaning matulog. What's up manalab? Let's go. Goods. Ang Secretary of Justice, sila ang nagpapayin kasi ng warrant eh. Nasaan na Pag po siya? kami, ang trabaho namin, pag bisita ng warrant, kami ang mag-effect ng arrest. Wala mo ano. In-expect niyo po ba na magiging Ito, beef. itong Beef muna pag-aano? tayo ngayon. Yan. Nasabi ko yun kasi Beef. masyado mabigat po yung kaso laban sa Yan. kanya. Oo. May Pork pala. sarili Pork siyang pala pensa. to. Pork. Pag nakita siya, easy ba yun para huli si Let's Atong? go. Or ina-expect niyo, pinaghandaan niyo yung posibilidad na lumaban po siya? Well, in-announce ko na dati daw, we consider him armed Goods. and dangerous. Mhm. Eh, sabi ng Harap. abogado niya, ay, Ito. daw, irresponsible daw. Kaya sabi ko nun, Mhm. how do you treat someone? Paano trato mo? Sa pumatay ng lagpas 100 tao, Mhm. na Good. inuuso sa papatay ng isang lagpas 100 tao, na ang bodyguard niya ay lagpas 20 kada minuto ko sa kahit saan siya pumunta. Mhm. Di ba, Up. armed and dangerous yung ganun? Mhm. Kaya kami, lahat ng eventuality pinaghahandaan namin na kung nalaban siya, hindi namin papalagpasin. Pumakwa po si Atong Ang, saan po siya ididiretso, Secretary? Didiretso siya sa Camp Crame for Good. processing muna, tapos dadalhin siya sa Laguna kung saan siya may warrant for arrest. Mhm. Okay, yung issue naman kay Saldi ko, okay lang ba Weng, kung pumunta tayo kay Saldi ko, ano pinakahuling information na natanggap po ng DLG po dyan sa kanyang kinagawa? Kung. Pareho nandoon siya sa Portugal. Pero hindi namin didiscard, baka nakauwi na rito. Kaya lahat ng mga bahay-bahayan niya, lahat ng mga lugar niya ay sineserve namin ng warrant of arrest. Sa katotohanan nga, isang video sa DGC, Good. nakunan namin ng walo ba o 12 sasakyan. 12 yata. Mga Rolls Royce, mga Ferrari. Andito pa rin mga gamit eh. Bakit So po? actively pursuing pa rin kami. Pero ang theory namin ay nasa Portugal siya. Portugal. Pero bakit yung nasabi na may possibility na nakabalik siya ng bansa, Secretary? Goods. Well, ano yan eh, hindi mo pwede sabihin na hindi siya nakabalik. Hindi mo pwede i-rule out. Opo. Kailangan yan lahat ng anggulo, pinag-aaralan ng gusto. Mhm. Meron bang pinakahuling information from the Portugal government? Kaugnay ng, meron ba nakakita sa kanya doon? May mga video na lumabas na kumakain siya sa isang Baka daw restaurant. AI yun eh, secretary, di ba? Goods. Ano ba? Baka AI, kasi maraming... Hindi po, Di ba? mukhang totoo yun. Malalaman ko AI. Mukhang totoo yun. Yung lumapit siya tapos sinarang yung lens sa camera tapos tumakbo siya talayo. Ano, Yun yung nakita ng buong video eh. ano po So hindi information? kaya paano na lahat ng Pilipino sa buong mundo na kung makita nyo, i-video nyo kagad para alam namin kung para may semblance na alam namin kung nasaan siya. Ano pong information niyo kay Saudi ko, Secretary? May negosyo na ba siya doon? Kasama niya ng buong pamilya niya doon? Or nagtatago rin siya na parang akala mo fugitive ba? Umalis po siya 1 year ago Mhm. nung tinanggal siya bilang probation share. Mga January yun eh. Umalis na siya. Ang pamilya niya sumunod. Mhm. Ang route nila ang New York, tapos Europe, sa France mo, may bahay siya rin sa Paris. Tapos pumunta siya sa Spain, tapos bumalik ng France, Yeah. tapos pumunta ng Singapore, tapos pumunta ng Japan, tapos bumalik sa Portugal. At doon na yung last na biyahe na natuntun po ang kanyang biyahe. Or gano'ng karami ang lugar na pinuntahan ni Zaldico? Lahat po ba yan meron siyang assets or meron siyang investment? O talagang doon lang siya? May bahay po siya sa lahat ng lugar. Maliban sa Japan, no? Hindi ko lang kung may bahay sa Japan. Mhm. Pero sa Amerika may bahay siya. Sa Spain, may titirahan siya doon na gated community na parang Forbes Park ba Mhm. ng Madrid. May bahay siya doon. May bahay siya sa Portugal. May bahay siya sa France, sa South France. Hindi naman po, wala mo pang information na lumalabas siya ng Portugal, pupunta ng France, pupunta ng Spain. Wala pa kami na po information na gano'n. Ano po latest sa Interpol, Secretary? Kasi kung lalabas siya ng Portugal, kahit saan siya pumunta, kung magbayad siya ng credit card, o kung magbayad, kung may bilhin siya na kahit candy, gamit ang credit card niya, lahat yan lalabas kagad, magre-red flag kagad yan sa Interpol.
So, sa ngayon, ang galaw niya, tingin namin ay restricted sa loob ng Portugal. Kasi wala tayong extradition treaty sa Portugal eh. Kaya doon siya. So kahit po halimbawa wala tayong extradition treaty sa Portugal, yung Interpol hindi pwede mag-operate within that country para kunin siya. Hindi po eh. You have to go to the courts of Portugal and apply for a extradition. Eh, hindi yun nila nire-recognize. Kaya, kung na yun pa tayo mag-apply ng treaty, kailangan both parties must agree to a treaty. And it usually takes years. Ay, So, matagal po yun. dapat ibang klase para gawin natin para makuha siya. So paano po yung pinakamabigat na hakbang na pwede natin gawin para masunod yung utos ni Presidente na ibalik si Zaldico sa lalong madaling panahon, Secretary? Ang presidente kasi, ang kanyang bilin lagi, we will always go through the legal route. Legal lang ang gagawin namin. So, kami, mag-a-apply kami sa lahat ng ahensya, kahit United Nations, para makuha namin ang kaduluduluhan kung paano siya makukuha dito, para ibabalik sa Pilipinas. Okay. Secretary, ano lang, segue ako dito sa issue ng flood control kay Zaldico, di ba? Sino yung tangkang manuhol sa inyo ni Ombudsman Rimulya ng 1 billion para tumahimik ang kaso nila? Hindi yung si Saldico, hindi yung grupo ni Saldico, ibang congressman po ang nanuhol. Dalawang grupo na ang nanuhol sa amin. Talagang Pinakadaan sa mga kaibigan namin. Parang congressman? Pero talagang hindi talaga pwede. Wala sa sistema namin yan at hindi kami papayag talaga. Secretary, parang congressman yung dalawa. Isang contractor, isang congressman na contractor. Oo. Bakit, gano'ng kabigat yung aso laban sa kanila or allegations laban sa kanila? At bakit meron sila 1 billion na pwede pang suhol? So times 2 na yung 1 billion na yun, Secretary. Ako, times 2 na po. Isang grupong Visayas, Mindanao, isang grupong Pinakahuling, Tuloy. Day kabalo mo day pila na ko kaadlaw dire sa Siargao ambot pila day pero tama na lang mi diri sa 14 tapos paghaman na mo sa 14 diretso day migsibo day dili pa mi manguli tapos day nakakulbaan ako day tulo na lang kabuk ang nabilin sa kong seaweeds bayo tapos unsa ako ni day nga di bay ako mabuhig walay ngani sumamatay ko charas pero bitaw day tanawa day tulo na lang kabuk day nya karon day kay gutom ko nag-crave ko og pansit canton so karon day nag-abre na pug ko aning isa day unsa man ni magtipid-tipid ko ani day lami baya kay di bayot to tapos daga na kayo buy one take one day pero tanawa na hurot day tanawa da kabalo mo day nakatilaw na ko sa uban nga brand sa seaweeds day pero lahi ra jud ni siya day as in like as in murag na siya mga kuan ba mga pampalami gali tapos ang uban kay murag magtambaang way lami murag kuan ba like as in murag siya basta nagpalit ko niya lain basta lain siya tapos kini day kay murag na siya parat-parat gamay nga nailasa siya ba so ayan day so paano na yan day so pwede mo ko mag-order sa TikTok shop. Kaso, palakaw naman po mi day. Ha, gikan Siargao day. Ano ang aking gagawin? Ayan. Lami na dito eh. Lahi na dito day. Basta na yung ano day. Kanya day. Bantog dali ran ni nahurot. Kasi sigihan ako kilaw. Tanawa ra, awa karon. Tanalami kay kilaw ba pero nagtipid ko ani day kay gamay na lang kaayo gi atay man. Ayan. Ayan. May kain. Ano man siya eh? Tao na lang ako ni day nga. Wala na ko yan ni day. Ayan. Nahutdan pa dyan yung stock sa atong naging semana day. Tapos yun eh. Duha akong order ani. Duha ka kuan so kuan tanan na order nako 8 kay ngani 8 ka tagtulo kay tagtulo man ang sulod sa ingani kay buy one take two man awa gamay lang nabilan ron day ampot na lang jud basta kung gusto mag order day na ra silo basket day hula ta bayot nga mahutdan na pud mag stocks day
Hi, my heart. So ngayon, meron tayong sinigang na maraming taba na sobrang lambot. Tapos, maraming kanin kasi nga super nagugutom ako, hindi ako nag-dinner. So ngayon, okay lang kahit marami tayong kainin. At least meron akong Nestle Cleanse na isasabay kasi nga, ang Nestle Cleanse nakakatulong siya magpatunaw ng ating mga kinain. Gagawin ko yung ate ko kasi gusto niya. So, etong isang pack, tigkalahati kami. Ayan. Masarap to iniinom malamig. Lalagyan natin ng yelo. Sa mga bloated dyan, ang kailangan nyo Nestle Cleanse. Kasi ang Nestle Cleanse nakakatulong siya magpatunaw ng mga kinain nyo. Kung bloated kayo, try nyo ang Nestle Cleanse. Makakatulong yan magpatunaw sa inyo para hindi na kayo maging bloated. And ayun lang, kainan na. Ay. Kain na kayo. Tsaka guys, masarap to iniinom malamig ha. Tsaka ito, yung isang box nito, 10 piraso. So, iniinom ko na lang to mga 3 to 4 times a week, pero kalakalahati lang. Kaya yung isang box, umaabot ng 1 buwan sa akin. Sa mga may gusto mag-try ng Nestle Cleanse, lalagay ko sa yellow basket. Click nyo. Murang-mura lang yan. Lagyan pa natin ng tubig, nakukulangan pa ako sa tubig. Ayan. Kung kayo may hilig sa mga soft drinks, ito na lang. Kasi nga, healthy na. Kasi nga, lemon cucumber, tsaka masarap pa. So, ngayon, tinimplahan ko rin yung ate ko ng Nestle Cleanse kasi nga gusto niya rin daw. Oh. Nakain kami ng sinigang ngayon. Yan. Inom ka, te. Oh. Bakit? Sige na. Kain na ako. Gutom na. Check out na, ha. Bye-bye. Try naman daw natin sa may Panda Express. Shoutout nga pala kay John Ray tsaka kay JB na lagi daw nanonood sa atin. Shoutout sa inyo at ingat kayo palagi. Tara, food trip na tayo sa Panda Express. Sarap ng mga food trip nila dito, guys.
pa agad tayo ng pastil kasi nagkakaubusan na ito. Lalagay na lang natin yung link sa baba para makapag-order din kayo. Pakita natin to. Tayo kanila Kuya RJ po. Gusto talaga ako tol kay Kuya RJ tol. Yan tayong dalawang itlog dito tol. Kung nga pala si Ken Villafranca. Bali galing pa pala akong Taiwan. Food vlogger, mukbanger sa Taiwan. Dalawang itlog tol. Masarap tol, malasado. Meron pala tayong bisita galing Taiwan. Ikat dito sa Taiwan. Isang food vlogger doon. Ito yung masarap na in-order natin kay Darwin's Kitchen. Dito. Kaya guys, bago pa kayo maubusan, order na kayo. Paborito ko dito yung spicy. Gutom na ako tol pag pinapanood ko yung idol ko tol. Mga tol, ako naman tol. Ang gusto ko. First bite tol. Grabe, nagpasting ako para dito mga tol. Solid. Sarap pa ng kanin nila tol. Buwagag eh. Ba natin? Ano gagawin ka na niya? Ay, may mauubos ko to ya. Sige, bakbak ka lang. Para sa'yo talaga yan. Nga, solid na ito ya. Magkano isa na ito ya? Mura-mura lang yan. Lalagay natin sa yellow basket. Yun. Kami rin kasi nagre-request sa inyo tol, ayun tol, pastil. Naubos ko na. Sobrang sarap, naubos ko na. Hindi ko na natirang si Kuya RD. Naubos ko na yan. Parang talaga yung napapanood ko. Tapon mo eh. Guys, siya talaga yung napapanood ko. Dala dito ng Taiwan, sa Taiwan eh. Grabe, simot. First bite. Iyon. Shit. Tol, solid tol. Panalo. Kain tayo. May nagre-request na Jollibee naman daw. Order ako ng Jolly Spaghetti and Chicken, peach mango pie. First bite.
Last bite? Kaya mo na, oy, mga magpula, may umbala, huwag kayo labot, pumatay siya. Bawa na ko yung motor. Chika mi. Chika la. Bawa na ko yung motor. Oy, magpulang na ta.